Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na tanga. Yan na, game. Yan na, game. Yo. Ito ay pangalawang video ko na ngayong araw na to. Kanina ang ni-review ko kanina ay Freak Sanchez versus Ghostly, alter ego ni Tipsy D at ni Gorion Talas. Ito ay pangalawang reaction video ko na ngayong gabi. Dahil wala naman akong ginagawa, gusto ko mag-reaction video. At yun, syempre, gaya ng dati, gusto ko pasalamatan ng mga wala sabot sa sumusuporta dito sa ginagawa kong kabutihan sa mundong ibabaw ngayong 2025. Shinwear, syempre, maraming salamat kay Kuya Mabag Tingla. Ito pong suot ko ay Shinwear. Ayan, napakaangas, oh. Diba? Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. Distinctive Clothing kay Madam Alex Lagas. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Crown Manila ay Kuya Nico Manning. Maraming salamat sa inyo mga bossing ko. I love you all. At yun, ito, itong i-review natin ay laban ni Husky versus Serdeo. Game, puta. Ito, naging controversial tong battle na to dahil may bastos na nangyari rito eh. Game! Shoutout sa mga tropahan nila sa Maribeles Bataan. Sila lagi ni JD, mga naguhubaran lagi. Sino nga pala? Nanalunod ko ito si Husky. Pinili niya ba una? Serdeo, tig 2 minuto. Dapat, pakinggan natin to. Round 13, Serdeo. Palakpakan mo, no? Tangin ng forma ni Deo dito, oh. Hindi magsusot ng ganyan si Deo kung hindi preparado talaga eh. Talagang ano yan. Talagang ready. Round 1 na Husky. Di na kailangan ipilit. Yung kalaban mo gifted. Puro real talk na lang to. Wala na tong halong scripted. Hoy, manggagamit na vlogger. Dito ka na matatapos. Kasi real talk, pinirahan mo si Wamos. Inuto mo yung tao, tinuyo mo ng buong buo. Kung sino pa yung lamok, siya pa yung sinipsipan mo ng dugo. Mabigat agad yun, ah. Si Serdeo, pag bumabanat ng ganun, ang lakas kasi hindi naman sa kanya eh. Hindi mo maririnig sa kanya yung lagi eh. Bihira, kaya pag nagbagsak ng ganun si Serdeo, ang lakas. Taas nung sino pa yung lamok, siya pa yung sinipsipan mo ng dugo. Kinain mo pati pagkain niya. Kaya mukha siyang pasyente. Nakarma ka sa lamok, kaya mukha kang may dengue. Pati kay Awit nakikipagkulab. Mga mukha kayong tanga. Nung gumawa sila ng kanta, Awit talaga. Kaya shoutout kay Awit, Wamos, pati na sa'yo Husky. Pamuray sa lang. Putang ina ninyo. Sana masagasaan kayo. Tapos sabihin ng driver, it's a prank. Pero meron daw siyang hindi nakakulab. Kahit sa pa daw yung taya, si Rendon Labador. Pamilya nga, iniwan nun eh. Ikaw pa kaya? Hoy! Kung kani-kanino dumidikit para makakuha ng tao. Himpokrito sa internet, parang si Ano? makakuha ng tao. Himpokrito sa internet, parang si Himpokrito. Nalito siguro si si Deo. makakuha ng tao. Himpokrito sa internet, parang si makagago. Hoy, wala kang malulokong bobong rapper. Pakitang tao sa masa para motovlogger, peking hustler, galawang squatter, retokada pagkatao, parang Tony Fowler. Ano? Ganyan. Putang ina, mga binibira ni Deo dito, mga mga vlogger ah. Retokada pagkatao, parang Tony Fowler. Ano? Ganyan mag-content. May halo na talino. Puro issue sa mga vlogger. Parang Wilbert Tolentino. Sabaw ka ba? Di ba ganyan yung mga vlogger na gusto mo makakulab? Ano? Hindi mo like? Eh kung totoong kaibigan na tao ka, bakit hindi mo ikulab si Tyke? Ano? Porket walang followers,
at hindi mo nauutusan? Biglang binato si Taik doon na porket walang followers, da? Ni Taik, tanginan to, gago ka ba? May fanbase ako, ulul. Ang ina mo. Porket walang followers at hindi mo nauutusan? Anong pakiramdam nung marami kang followers pero ikaw yung sunod-sunuran? Tang ina mo, gago mabigat mga ano ni Sir Deo dito. Anong pakiramdam na ikaw yung may followers pero ikaw yung sunod-sunuran? Gago ka ba? Kaya ka nga husky! Kasi haso ka niya! Rar! Rar! Porket tight yung budget, ayaw mo na? Naghahanap ka ng mataas na tip? Tangin na sino ka? Si Hakata! Baliw ka na ba? Ayaw mo na? Sakit na? Tuloy pa! Yung lola mo na may sakit. Pag titiktukin ko magdamag. Yung lolo mo na may luslus. Pag pipitik-pitikin ko yung bayad. Yung tito mo na lasinggero, bibigyan ko ng lason. Yung pamangkin mo pumapasok, tangin na di ko bibigyan ng baon. Kaya may dahilan ka na para mag-vlog maghapon. Pag naghirap yung pamilya mo, tsaka ka magbida. Para magkapera, tangina, i-content mo sila. Ano, puro vlogging na lang ba? Puro vlogging na lang ba? Talagang property yun. Ganyan ang uso sa Pinas. Poverty porn! Ano, tangina, magbibidyo kayo ng toxic na tao? Para sa fame? Tapos, i-upload nyo yung video sa dulo, may Aurora Games! Tangina, maano si Deo dito, puta, sinagasaan talaga lahat ni Deo. Kasi nga nagwa-vlog din si Husky. Tangina, kumusta kayo dito? Gago, magbayad na kayo. Baka nakakalimutan nyo, may sayad din ako. Kaya, bukas, higa, sara! Ay, mali. Bukas, higa, chupa! Tangina, round 1 pa lang. Kinatay ko na. Ginanon lang. What the fuck? Pipitsugin ng puta. Thanks. Dad, what the fuck? Last ni Deo, putang ina. Tsaka ang ganda na napili niyang topic. Talagang isang ano lang, no, sa mga vlogger lang. Ang dami sinasabi. Gago ang puta. Vlogger ka din naman hindi nga lang kumikita. At saka ano yung sinasabi mong si Wamos pineperahan ko? Eh kitang-kita sa internet, mas mapera pa yun sa'yo. Tanginan to. Pakorni na ng pakorni ang flip-top. Ang daming nagsasabi. Sarap tuloy ibalik nung dati, nung hindi ka pa kasali. Eto na pa si Deo. Sir, kamusta? Ganto pala itsura neto, ang tangos ng mata. Ang ina, himayin natin yung laban mo kay Jonas. Akala mo hindi ko mapupuna? Kabet versus asawa, walang-wala na ba? Sobrang desperado mag-trending, lahat ginagawa niya na. Lagyan mo kasi ng utak, wag yung para lang tanga. Para lang mas... Nung battle kasi namin ni Deo, scripted talaga yun. Nag-usap kami ni Deo, yun nga yung gagawin namin. Pero kami naman is LGBT, kumbaga, ano kami, bakla kami dun.
Pero kasi yung ginawa kasi ni Deo doon, para sa akin lang, hindi naman siguro hindi talaga niya nagampanan ng maayos, no? Yung dapat na ginawa niya. Pero kasi ako, tangina, hindi ko gawain yun, eh. Hindi ko, kumbaga, hindi ko gawain yung ganon, yung maggaganon. Pero dahil nga, si Deo yung kalaban ko, kumbaga parang, sige nga, itry nga natin kung kaya kong gampanan. Ako kasi para sa akin, nagampanan ko yun. Nadala ko siya. Pero yung kay Deo kasi, siguro yun nga, yun yung pinuna ni Husky na hindi niya nagampanan na maayos. Sobrang desperado mag-trending, lahat ginagawa niya na. Lagyan mo kasi ng utak, wag yung para lang tanga. Para lang masabi niya na walang kwenta yung MP Lights, nagtimpla ng gin bilog. Tagal ng setup, shoota, mare, muntik na akong matulog. Tangina, battle na yun sa kanya. Ganon siya ka-abnoy. Yung round na sinindihan, yun na yung round na nag-aapoy. Tangina, buong round 3 mo umikot lang sa gulay tapos wala ding kumagat. Nag-costume ka pa ng Darna tapos yung sarili hindi rin umangat. Sip-sip pa kay Papa Benji. Tangina, style mo bulok. Baka pumutok ka lang ng konti, may t-shirt na ding alok. Pag bumili kayo, nakatulong na kayo sa mga bata sa bundok. Pero deep inside, may pambatak na sila na JD madukdok. Speaking of JD, nag-post ng pustahan, open ka daw kahit magkano pa. Kinomentan ko, 100K, G. Kaso yung post niya, binura. Sabi ko, sayang. Pera na, pinambato pa. Galing. Pera na, pinambato pa. Tayo na, iba si Husky din dito, no? Ano rin si Husky, puta. Seryoso si Husky rito. Yung Lebron ng Maribeles, pang ice tubig lang pala. Kasi kung mapapansin nyo, pag walang kwenta yung dala niya, pinipilit niya tayong tumawa sa pamamagitan ng Puta, adi ka ba? Anong tawag mo sa ibang pagkatao mo, alter higop? Puta. Teacher ka pa man din, pero sa pagsusulat, wala kang sinop. Kasi kung babaybayin, yung mga sulat mo, walang patutunguhan. Tanginang yan, walang matututunan. Di porkit komedyante yung kalaban mo, akala mo hindi ka mapupuruhan. Tangina, panay kasi sugod sa gera. Tong taga-bataan na hyper, akala mo titi sa glory hole. Butas pala ng sniper. Time na! Teka lang! Okay na. Okay na ba? Ano para pahinga natin? Round 1, puta, sobrang seryoso ni Husky rito. Pero mabigat yung dala ni Husky rito. Pero kung siguro yung inaabangan ng tao rito, siguro mas nagulat lang talaga sila kay Sir Deo dito. Si Husky may ganyan talaga siyang estilo, seryoso si Husky. Pero itong ginawa kasi ni Deo dito sobrang lakas eh. Alam mo yun, hindi lang siya basta nagpatawa, talagang may malalakas din siyang punchline dito, no. Si Husky naman ang ginawa niya punto, kumbaga pinunto niya na tangina, hindi porket komedyante ka, ganyan na lang gagawin mo, mag-ano ka. Ang ginawa kasi ni Sir Deo dito naman, sobrang lakas din. Kumbaga hindi lang siya basta nagpatawa, puta, talagang may solid din na punchline. Siguro round 1 bibigay ko kay Sir Deo, tong round 1 para sa akin. Solid tong round 1 na to. Gabe lang. Tsaka maikli yung kay Husky, masyadong maikli. Medyo maikli yung kay Husky. Round 1 bigay ko kay Sir Deo to. pakinggan natin round 2. 너한테 제대는 절대로 오지 않을 그런 날이. 그 전에 지구 가면 얼마나 할 거 봐. 괜찮은 거 맞지? A타워 가야 될 이유를 내가 정리해줄게. 우리가 A타워 가면 군인을 만날 수 있지. 이재훈 일병이 우리를 지켜줄 거야. 여기를 침투하면 어떡해! Sige, sasabihin ko muna yung huling linya.
1, 2, 3, game? Bago ka magsimula, may sasabihin lang ako. Kung gusto nyo ako manalo, isigaw nyo yung pangalan ko. Deo! 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 O kita mo na, intro pa lang, pangalan ko na yung sinisigaw. Takina dyan ako! Nagsalita na yung mga tao. Meron nang nanalo. Kaya sa susunod na eleksyon, pinglakson tayo. Sinadya akong simulan sa politika kasi dun ka na-obsess. Kasi tuwing halalan ka lang naman, nagkakaroon ng boses. Gagawa ng kanta, pati politiko niloloko. Gagawa ng jingle, tapos hindi mo iboboto. Real talk, putang ina ka. Pinglakson tayo, binoto mo presidente ng Amerika. Nung araw ng halalan, bigla ka nag-amok. Paano? Boboto na nga lang, may kalong-kalong pang manok. Bibe, kambing, baboy, baka, sarap mo batukan. Kaya pala, puro siya kahayupan. Tangina, nangunguna pa sa pila, walang lingon-lingon. Yung ink na ilalagay sa daliri, tangina bigla niyang ininom. Yung ipapasa mo na yung papel, bigla kang natipos. Paano yung masin daw kumakain daw ng papel? Kaya winasak niya yung pikos. Boboto ka na nga lang, niyayabang pa ni Gunggong. Perfect daw siya. Nasagutan niya daw lahat ng tanong. Periodical test, ganda mo. Kaya sa sobrang katangahan mo, palagi kang nagtifail. Paano yung precinct number mo hinahanap mo sa city jail? What the fuck? Nung last battle nito, nag-costume pa ng lola. Ang galing mo nako. Ikaw yung dahilan kung bakit maraming suwail na apo. Kasi kahit ako naman, kung ganito yung tsura ng lola, tangin na kahit ihi, imbis na iaabot, sasampalik ko ng arinola. Sana ikaw na lang yung namatay, hindi na si Lola Flora. Ano, Anigma? Kaya mo ba tuntisin? Yung flip-top pala, nagpapapasok na ng senior citizen. Ganito katanda yung mga stupid Yung tipong pag may maingay sa labas, biglang magubuhos ang tubig. Lola, maiya ka na. Matanda ka na, magpahinga ka na. Real talk, walang halong kwela. Samahan mo na yung kababata mong si Eva. Kasi pag ako naging lola, maraming re-respeto. Meron ng gagalang, magmamahal, at higit sa lahat buong puso desidido. Ibibigay pati dignidad at prestipyo. Kung ayaw mong maniwala, meron akong testigo. Kaya kung sasabihin mo na walang nagmamahal sa akin, putya magtigil. Oo na, eto na nga. Jowa Rebel! Jowa Rebel! Asa ka, putangin na mo ka? Para sa akin, hindi nakatulong yung ginawa nila Deo. Hindi nakatulong yun, tanginang yan. Hindi siya nakatulong. Parang nakasama pa yun para sa akin. Pero tangina, no, ang tibay din ng flip-top talaga. Hindi, walang binlurred. Putangina, ganun katigas si Arik sa YouTube. Tangina, kahit labas yung puwet ng tao. Tangina. Walang blurred, puta. Ganun kabangi si Arik. Ngayon, alam nyo na kung gaano kalupit yung impluensya ni Arik sa... kung gaano kalakas yung account ng flip-top sa YouTube. Kasi sa puta, i-delete yan, buburay niyan. Isipin nyo paano napapayagan ang flip-top na maglabas ng ganyang video. Isipin nyo ngayon yun, kung gaano kalupit si Anigma. Para sa akin, yung ginawa nila Sir Deo, hindi naman ako, ulol din naman ako. Yung baga, hindi naman ako maarte or hindi ako, paano ba to? Hindi naman talaga ako, hindi ko hini-hate yung ginawa nila, no?
Pero para sa akin kasi hindi na siya hindi na siya part ng ng battle ng battle rap. Dahil yung kami ni Deo, nung kami nagbakla-bakla ni Deo, pa rin kumbaga asaran lang, walang ganon, walang laplapan o ano. Ayun, para sa akin siya, nakasira, hindi siya nakatulong, nakasira siya. Siguro iba natawa ron, pero kasi ako hindi ako pangalawang beses ko na itong pinanood pala, hindi ako natawa dito eh. Baga ako dito na tangina din, paano nyo nagawa yun? Puta, paano kayo naglaplapan ng ganun? Sobrang nun. Nagtawag pa ng katulong na baboy. Sinisira nyo yung liga. Hindi ka makakapasok dito, shaboy. Tangina, naghali ka, no? Dapat nagpuwitan na rin kayo. Diba? Sisirain mo na lang din yung liga, dapat tinodo mo. Tanginan to. Naglalakad to ng 8 oras. Teka lang, yung sa butante ha, utang na, baliwala yung tungkol sa politiko mong sinabi. Alam mo kung bakit? Di naman ako butante. Ang ina neto, naglalakad ng 8 oras papunta sa tinuturuan mo. Bakit balita yung mga bata hinihelicopter mo? Niyayaya sa dilim, gagaling daw magbasa. Yung mga bata taas ng grado, lumabo yung mata. Tangina. Yung mga bata taas ng grado, lumabo yung mata. Niyayaya sa dilim, gagaling daw magbasa. Yung mga bata, taas ng grado, lumabo yung mata. Tangina. Kung si Saito pang tapat, kate-kate, mga sakit at iba pa, etong si Deo, walang pake, basta chuchupain ka niya. Tangina, nakakawalang gana ka. Yun lang pala motibo mo. Nag-adonis ka na lang sana o kaya sa gigulo. Nagpakaputa ka sa bar. Nagawang magpaligaya, naranasan yung VIP, iba't iba ang kumukuha. Pinakita mo na lahat at nagkaroon ng salapi, ang masakit salitang respeto, hindi mo mauuwi. Tangina, yung pagkukosum sa kada laban, isa ako sa nagbigay ng buhay. Pero yung ikaw na yung gumanap, sobrang nakakaumay. Kaya mong magpalit anyo, pero di kaya maging mahusay ako kahit balat kayo, bakas pa rin pagiging tunay. Hindi yung basta lang nagbihes ng mga karakter sa comics. Alam mo sir, yung mga props, suportado yan ng lyrics. Tangina, wag kang hubad ng Ma. Nakaano ka pa? Oo, nakaano pa ako. Tumatawag si Mrs. Hubad? Yung basta lang nagbihes ng mga karakter sa comics. Alam mo sir, yung mga props, suportado yan ng lyrics. Galing nun, gusto ko yun. Na wag kang hubad ng hubad, wala nang papatol sa'yo kahit sa porn. Yung rampa, Miss Universe, yung muka, Miss Unicorn. Tangina, ganda ka? Wag kang ang feeling celebrity. Gantong itsura galing state of calamity. Pag nalilibugan to si Deo, rekta agad sa banyo. Ipapasok yung host sa puwet, sabay itotodo niya yung gripo. What a pack! Diba? Tanginang yan, pag eto nalunod sa dagat, walang maniniwala. Pag nakita to ng fisherman, baka tirahin pa ng pana. Papayamanin niya daw si Enigma. Puta, ano ka, pampaswerte? Samantalang kailan lang nagre-reklamo ka kay Duterte? Itaas yung sahod. Para saan? Tignan mo nga sarili mo. Tangina, ayaw manalo, pero yung diploma, halos taihan mo. Tangina na ito, ganyan ka na nga, wala kang ambag sa liga, ganyan ka pa. Tanginan to, binababoy mo po, sinisira mo pa, uwi ka na! Ang pangit, yung kanina, Wednesday,
Yung costume mo, tapos to sa akin kasi Friday na ngayon, gago. Gago, pangalan ko talaga, Yan, round 2. Bukod sa mahina yung round 2 ni Serdeo, yun, nakasira talaga yung ginawa nila, putang ina. Sobrang lala nun. Round 2, Husky. Round 1, Serdeo. Round 2, Husky. Friday. Hindi Wednesday, kaya nga Friday ngayon eh. Tanginan to. Gusto pala nito ng seryosohan eh. Pwes, seryosohin natin. Ang dami mong alam. Talagang di magpapahuli. Nagsasalita ka ng ganyan, eh yung mukha mo mukhang di gagawa ng mabuti. Kung makapanumbat ka, talagang nakakaloko. Ang lakas pa magpayo. Bakit? Kilala mo ba ako? Close ba tayo? Linis-linisan sa battle. Bakit di mo alamin? Di ba may muta ka rin sa mata? Di mo makita? Tagagawa ka pa naman ng salamin. Perpekto yan. Malinis yan. Tarantado, mahiya ka. Piling mayaman ng puta. Eh yung bahay nyo nga wala pang palitada. Kaya kung titirahin mo na nagpapakita ako ng puwet, hoy! Baka nakakalimot ka na hentay kamin. Di ba nagpakita ka ng titi? Kaya dun ka nakilala? Real talk, putang ina ka. Alam mo ba ba't ganito ka, baboy? Kasi ginaya lang kita. Oo, papansin ako sa mga fans. Para merong ka-eyeball. Hindi sana ako ganito eh. Kundi kita in-idol. O anong pinagkaiba nung nagpapakita ng puwet sa nagpapakita ng bayag? Huwag na tayong mag-anuhan. Huwag mo ko sasabihan bastos. Parehas lang tayong may kabastusan. Tandaan mo, ikaw yung unang nagpakita dito ng kalaswaan. Putang ina mo, hentay kamin. Anong titirahin mo sa akin? Yung karakter kong bading, tsumutsupa, namumulestya ng bata. Para saan? Para makasakit? Titirahin mo yung karakter ko, bakit? Tama ba yung karakter mong kabet? Putang ina mo, Julia! Tama bang manira ng pamilya? Dinamay nyo pa yung liga? Para sa sariling interes? Dinamay nyo pa si Enigma? Proud kang maging kabet, kaya yung pamilya laging kulang. Alam mo ba yung mga sinira mong pamilya ng mga bata? Ako yung tumatay yung pangalawang magulang. Proud kang maging kabet? Putang ina ka? Alam mo ba nga ang sakit-sakit makarinig sa mga estudyante ko na may kabit yung papa nila? Kaya sige, tawagin mo na akong baklang bading na laging nagpapabida. Pero ito yung tatandaan mo, itong baklang to, di ko kayang manira ng pamilya. Marami rin akong buta sa buhay. Pero di ko pagtatakpan. Pero kaya kong mabuhay mag-isa kesa may bata pang masaktan. Ano? Masaya ba? Sasabihin mo sa akin, yung walang pera sa rap battle? Gago, wala kang kwenta. Kaya ka lang naman pumayag sa idea ni Shernan eh. Di ba dahil sa pera? Masaya ba? Malaki ba yung TF? Tarantado, tanga ka. Tandaan mo, yung sirang pamilya, walang katumbas na halaga. Round 3 na, puro puso, hanggang ito'y matusta. Di na kailangan ng judges eh. Kayo na mismo ang umusga. Puntuhan lang, puro puso. Tangina, di mo inaasahan to, no? Kala mo magpapatawa lang ako, no? Ano ka? Gold? At last, maraming salamat sa mga pumunta, naniwala at kumontra, sa mga pagkakataon, sa mga taong sumuporta. Kaya sa mga kabataan dyan, please, sana kayong magkatoga. Lagi yung tatandaan ang payo ni Serdeo, di ba JD? Huwag kayong magdodroga. Flip top! Magingay! Seryoso si Serdeo no sa round 3. Pero wala. Nawala yung ano niya.
Baga, hindi na umano yung mga sinabi ni Deo dahil doon sa ginawa niya sa round 2. Alam mo yun, nasira na lahat eh. Pasok sana yung round 3 niya kung di niya ginawa. Alam mo yung parang, paano ba to? Parang, gumawa ka na ng ano eh, gumawa ka na ng ikasisira ng pyesa mo para sa round 3 na ginawa mo yung round 2. Kasi hindi rin maganda yung ginawa mo. Ginawa yun parang yun, nakasira yun talaga. Pakinggan natin round 3 ni Husky. Tangina, sobrang drama ni Teo. Pang maalaala mo kaya, iiyak na ba ako? Tangina yung tungkol sa kabit, bakit tinitira mo pa? Show lang yun, tanga ka ba? Ina nito, palibasa, food trip lang yung TF mo sa pulo. Kaya sinulit yung pagkain, kaso yung tiyan niya kumulo. Nakitae kila Shernan, kaso di lumubog. Yung tae kinuha, isinimple dun sa aso na tulog. Hindi ka na naawa dun sa tuta na si Jumbo. Walang kamalay-malay dun sa tae mo na Jumbo. Tang ina nito, alam mo, mula nang isulat mo sa puwet yung pangalan ni Kayram, suka na ng suka para daw nakulam. Simot, namimilipit, halos mapatuwad. Nahihirapan every night kasi yung tiyan bumaliktad. Ayon sa history, panahon pa ng Griego, sa puwet mo na-discover ang unang balik ng echo. Hello, lolo. Hello, lolo. Tang ina nito, pero may kanta yan. Kapayapaan yung pamagat. Kapayapaan ng puta, tapos ang hilig sa burat. Pero pwede siyang alarm. Mapapabangon kahit yung lola kung may sakit. Putang inang yan, bubunutin ko yung internet. Putang ina nito. Dapat ito yung tinututukan ng gobyerno. Sa sobrang creative mo, nasiraan ka na ng ulo. Pero napakapalad mo. Isa ka sa mga makakasaksi. Ultimo sarili ko, ang tagal kong kinumbinsi. Bastos ka, di ba? Pues makakatikim ka sa akin. Flip-top mag-ingay sa pagbabalik ni Hentay kami. Sabay-sabay! Tininin, tim! Tininin, tim, tim! Tininin, tim! Di ba? Maskara pa lang yan, oh. Pero kitang-kita yung lakas. Ganon pag nagko-costume, tumatatak, bumabakas. Ano? Rapper ka na yan. O kaya, battle MC. Kung pabigatan lang ng gig, baka bumigay tong SD. Tanginan to, habang kayo ay nakatutok sa nakasulat sa pisara, ako ay nasa dulong sulok, nag-aambag na sa kultura. Lahat ng nakatalikod, balang araw haharap, hindi sa sulat mo, sa sulat ko. At yon ang pagrarap. Kasi ako ay ibang klase. Karanasan ng turo ko, di man magaling na estudyante, mas lamang sa turo mo. Marami akong natutunan na wala sa paaralan ng di mabilang na palakpakan, kayang-kaya kong suklian. Kaya salamat pa rin, sir, isa kang mabuting halimbawa. Mga battle mo ang pamantayan ng pagiging isang mahina. Pasensya na kung nadadama yung profession mo sa labas, mali pala na dito papag-usapan nga pala, wala kang class. Flip top round 13. Husky versus Serdeo. Yung round 3. Pwede ko nang ibigay ng all 3 rounds tong kahit sabihin natin nasira talaga ang ginawa ni Serdeo dun sa round 2. Guys, 1 beses para kay Husky. Magingay para kay Husky. Hindi na para kay Serdeo. Serdeo, mag-guys 1 beses para kay Husky. Ano mo, Serdeo, pinagtanggol pa kita sa interview. Shaboy, M-side, pakibanda si Shaboy, please. Boto ng Orado, 5-0, magyay para kay Husky. Yun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Yun. Tangin, ang baliw talaga to eh. Yun, pinoto ko si
Husky. Round 1, Deo. Round 2, round 3, Husky. Tangina mo, Deo. Ayun, overall, binoto ko si Husky pero sobrang lakas nung huling round ni Deo. Sobrang solid nun, tumatagos talaga yun. Kahit sa kaluluwa, tumatagos yun. Pero ang nagpatalo sa kanya para sa akin, binawasan ko siya ng score doon sa round 2. Kasi sa tingin ko, hindi na siya element ng battle rap. So, bagay yun sa ibang klaseng platform. Pero dito sa flip top, sa tingin ko, hindi siya appropriate. Pero maganda rin yung pinanindigan ni Husky na mas magaling siya sa costume kahit hindi siya nag-costume. And then, isa lang din sa napansin ko na laging overtime, lahat ng round ni Sir Deo overtime. So isa rin yun sa factor na nagpabawas sa kanya. Pero kung susundin lang lahat ni Deo, sobrang lakas ng sulat ni Deo ngayon. Pwedeng bumaliktad yun kung sumunod siya doon sa battle rap rule or doon sa unwritten rule na tinatawag ng battle rap. So, Husky pa rin. Yo, ako nga po pala si Smaglass. Yo, Ahon. Binoto ko si Husky. Bale, round 1 binigay ko yung kay Deo. Isa yung sa pinakamalakas na round ni Deo. Actually, nagulat ako dun dahil hindi niya kagad pinakita yung barahan niya na patawa yung mga jokes. May mga jokes siya dun pero layered yung mga sulat niya. Ang dami ng mga wordplay dun. Na para sa akin, pumuntos din ng matindi. Tsaka yung stage presence niya, round 1 para sa akin, nakuha niya yun. Bale, round 2, sobrang lakas din ng stage presence ni Sir Deo doon. Lalo na yung ginawa nila, sobrang... Ewan ko kung ano masasabi doon. Masasabi, nagtawa ka na lang kami na matindi ron, sobra. Pero para sa akin, hindi man ganun kalakas yung crowd dun sa second round ni Husky. Ang nagpanalo sa akin dun yung angulo na sinabi niya na pareha silang nagko-costume, ginagamit nila yung style na yun. Pero yung sa kanya parang meron siyang yung parang mismong siya na ginagamit niya. Parang kay Sir Deo masyadong babad na laging ganyan. So parang make sense sa akin yun na, oo nga, parang ibang ano rin kasi yun. Kasi yun sa third round, sobrang malinis pa rin yung round ni Deo. Pero para sa akin, pinaka well-rounded, pinaka solid, Husky pa din. Husky. Yun. Sayang, no? Pwedeng manalo sana rito si Sir Deo kung di niya ginawa yun sa round 2. Pero yun nga, Sir Deo yan eh. Walang limit ng kaululan yan, tsaka ni Shaboy. Yun, nagkita na mga para kami sa muli. Peace out.